dedicated for the healing of life and nature. Sunday ngayon at recharging ngayon sa mga enerhiya na kailangan natin sa ating katawan. At lalong-lalo na ngayon na napakalakas ngayon ang energy sa ating environment. At ang ibig sabihin nitong energy na malakas dulot ng planetary ascension. So, mayroon ngayong nagaganap na planetary ascension, ongoing purification ng planet. So, the way of this planetary ascension is doing, so lumalakas ang energy sa ating environment, sa ating kapaligiran. At ang ating gagawin, binigyan tayo ng aralin ng Angels Contacts and Connection para makasabay tayo sa frequency na magdulot ng magandang kalusugan, mabuting kalusugan sa ating katawan. Ito ang problema natin pag magkaroon tayo ng energy imbalance, hindi tayo makasabay sa enerhiya na kailangan natin ma-maintain ang ating malakas na energy para magtagumpay tayo sa ating hinahangad na pag-akyat sa higher na dimension. In the religious term, makapunta tayo sa langit. Meaning ascension of life in the higher dimension. Kaya may mga kailangan connection na dapat nating i-focus na ibigay ng divine guidance from the Supreme Master of Wisdom, Supreme Super Light Angels. Kailangan mayroon tayong focus sa ating connection sa Angels of the Supreme Super Light. So, kailangan natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin nitong Angels of the Supreme Super Light. Itong Angels of the Supreme Super Light, hindi natin ito madaling maintindihan pag hindi tayo mag-practice ng Art of Life. So, may mga teachers of the Art of Life ngayon, sila ay naging teachers of the Art of Life pag pasa nila sa Lightship Initiation. So, mayroong Lightship Initiation. At ang araling ito ay para sa lahat ng mga tao sa buong planeta. At sinabi ko, nag-umpisa ito dito sa ating bansa. Kaya, tayo ang mga nauna sa Angels Contacts and Connection. At sa panahon ng ikaw ay maging teacher of the Art of Life, ang spiritual responsibility na naman natin yung pagtuturo ng Angels Contacts and Connection sa lahat ng mga tao na gustong matututo nito, nandito sila sa ating bansa o nandoon sila sa ibang bansa. Kaya darating ang panahon, hindi masyadong matagal na siguro, darating ang panahon, yung mga tao sa ibang bansa, mag-aaral din sila ng Angels Contacts and Connection. Nang dahil ito ay dito nagsimula sa ating bansa at wala pang mga aklat ng Angels Contacts and Connection na ang title Art of Life 172. At hindi rin ito makopya pag hindi talaga dadaan sa paraan na ibinigay ng Supreme Master of Wisdom, Kalastar Supreme Super Light Angels. Kaya sinabi ko sa inyo, kayo ay gagawin ng Supreme Master na mga magtuturo ng buhay para turuan ng mga tao hindi lang dito sa ating bansa, kundi turuan ang mga tao ng Angels Contacts and Connection sa buong bansa. So, ito ay advanced na aralin ng spiritual division. At common man sa karamihan na mga nauna ng mga practitioners ng spiritual foundation na 72 Spiritual Division, Four Corners of the World, New World Spiritual Division, or itong tinatawag natin ngayon na Sun 72. So, Sun 72 is also known 72 Spiritual Division.
Kaya pagdating ang panahon na ipatawag kayo ng spiritual division or advanced spiritual world, ang dahilan yan ay mayroong mga gawain. Malaking mga gawain na may kaugnayan sa pagtulong sa mga tao sa pamagitan ng spiritual value reformation. Hindi sa pamagitan ng material. Kasi material is iba sa spiritual. May kaugnayan na lang siguro na paano natin magawa na matulungan ang ating mga kapatiran sa spiritual nang dahil bigyan tayo ng authority ng Supreme Master. Kayo yung lahat yung mga magiging teachers of the art of life. Kaya turuan ninyo yung mga tao ng angels contacts and connection. Hindi lang mga tao dito sa ating bansa, pati na rin mga tao sa buong mundo. Na lahat ng mga tao na gustong matututo ng angels contacts and connection ay magkaroon sila ng pagkakataon na matututo ng aralin ng advanced spiritual world, or also known, very common name known to many people, 72 spiritual division. So ito ngayon ang ating kailangan. Ito ngayon ang ating kailangan na aralin, na matutunan para makasabay tayo sa frequency ngayon. Napakataas ang frequency ngayon. Kailangan nating masabayan. Lahat ng mga tao na hindi makasabay sa napakataas na frequency ngayon ay talagang makaranas ng energy imbalance. At ano ang mangyari pag makaranas ang isang tao ng energy imbalance? So magdudulot ang energy imbalance ng mga sakit, mga bad luck sa buhay, at napakarami ngayon ang mga negative psychic attacks, lalo na sa mga tao yung open ang kanilang mga energy centers sa katawan. Itong opening or activation ng energy centers sa katawan ay mahalaga. Importante ito sa lahat ng mga tao na bukas ang kanyang mga sentro sa puwersa ng katawan. Ngunit ay disadvantage rin para sa tao na bukas ang kanilang mga puwersa sa katawan, ngunit hindi sila nag-practice ng inner cultivation. Wala silang mga ginagawang mga mental discipline ukol sa pagpalakas ng kanilang physical at spiritual na mga katawan. Ano-ano ang mga disadvantages sa mga taong bukas ang kanilang mga sentro sa puwersa ng katawan, ngunit hindi sila nag-practice ng inner cultivation? Ay napakarami rin ng mga disadvantages. Kaya mayroong mga tao na biktima sila ng mga negative psychic attacks nang dahil ay talagang susceptible talaga yung katawan ng mga negative psychic attack, at madali lang yung makapasok ang mga negative na energies sa kanilang katawan nang dahil talagang magnetic ang katawan at bukas ang kanilang mga sentro sa puwersa sa katawan at wala silang powerful na depensa. So, kailangan ang inner cultivation. Ano ang ibig sabihin ng inner cultivation? Ang ibig sabihin yan na spiritual martial arts combat yan. Ang ibig sabihin ng ang naturalness ng physical at spiritual na katawan ng tao ay talagang magnetic, kaya magnetic field ang iyong katawan. So, ang inyong katawan ay may magnetic field. Yung magnet and electricity unified. It means to say it will attract energies. Positive man ang energy or negative ang energy. And then naturalness of the physical body will attract energies. It will magnet energy. Kaya pag may maraming mga negative psychic attacks, marami kang kalaban, or maski wala kang kalaban kasi Pasko ngayon. So, time for forgiveness. Di ba Pasko man ngayon? So, ito ang Pasko natin ngayon. We are going to celebrate Christmas with this oneness with all the stars. With this oneness with our lives having spiritual unified. So, magnetic rin.
talagang magnetic ang itong energies, and it will attract energies. Kaya mayroong positive energies, and it will attract positive energies. And negative energies will attract negative energies. At ito ngayon, paano ang mangyari sa katawan na walang energy protection? So, nang ang katawan ay mag-magnet, mag-attract ng energy, so it will also attract mga vibrational frequency, negative energies sa ating kapaligiran, maging internal environment or external environment. So, ang mga sources ng mga energies na maging ma-attract ng iyong katawan na wala kang dipinsa sa iyong katawan na malakas, yung mga enerhiya nandyan sa iyong kapaligiran. Internal or external environment. Kaya, maging may maraming mga blockages ang buhay, lalo-lalo na yung mga sakit-sakit na magdulot talaga ng malaking problema sa ating kaluluwa. Hindi lang magdudulot ng malaking problema sa physical na katawan, pati na rin sa ating kaluluwa na katawan at the spirit na katawan. Kaya, kailangan natin mayroon ng powerful self-protection. Laban sa mga viruses, laban sa mga sakit-sakit, negative energies, psychic attacks, poison, radiation ba, mga negative or poisonous radiations. Mayroon tayong powerful self-protection. At ang pinakamalakas na protection niyan, itong bagong release ngayon ng Advanced Spiritual World. Bagong release ng 72 Spiritual Division or Advanced Spiritual World na Art of Life 172. Lahat ng mga tao na nakapasa ng Angels Contacts and Connection or Lightship Initiation ay ipatawag sila lahat sa Advanced Spiritual World para sa malaking mga gawain. At ano-ano ang mga gawain na yon? Pagtulong sa mga tao sa buong planeta. Pati na mga alien ay tulungan nila. That's why the healing of life and nature, to manifest a wonderful world. Nandyan yan sa mission vision ng Dugukan. To manifest a wonderful world. At paano man natin magagawa yan pag wala ang divine intervention of the Supreme Master of Heaven? Ito isang katanungan para sa lahat ng mga spiritual practitioners sa buong bansa. Paano ba magkakaisa ang lahat ng mga spiritual sa iba't ibang mga grupo, sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa kung walang divine intervention? Lahat na tayo ngayon sa ating bansa, pati sa ibang bansa, lahat ng mga light workers buong planeta, iba't ibang mga paniniwala. Maraming mga paniniwala, kaya napakaraming mga grupo at iba't ibang mga paniniwala. Ang mga ideologies are napakaraming. Kaya sinabi ng Supreme Master, maging dugukan ka sa iyong grupo. Hindi na kailangan na lumipat pa ng ibang religion, lumipat pa ng ibang grupo. Kailangan nang maging dugukan ka sa iyong pang-spiritual na kaalaman. Ano ibig sabihin ng kailangan maging dugukan ka sa iyong spiritual na kaalaman? Maging foundation ka. Dugukan is foundation. The meaning of dugukan is foundation. It means that you must be developed into a stronger foundation in life for you to become a dugukan. Kaya, lahat ng mga light workers sa planeta ay mga light workers sila lahat na tumutulong sa spiritual value reformation sa mga tao. At naging light workers ang tawag nila. Nang sila ay tumutulong sa spiritual value reformation sa mga kapatiran o sa mga tao sa mundo. Sa pamaraan ng panggagamot, spiritual counseling, o sa pamaraan ng pagtulong sa enlightenment ng mga tao. So, light workers ang tawag nila.
kayo mga light workers kayo, nang kayo ay nag-aaral ng mga aralin sa advanced spiritual world. So kaya, ang tawag sa inyo ay mga light workers. At ano ang mission ng mga light workers dito sa planeta? So, ang mission ng mga light workers sa ating planeta ay ang spiritual value reformation para sa lahat ng mga tao sa buong planeta. Para ang mga tao ay may pagkakataon na makaakyat sa higher na dimension, mas mataas na dimension ng buhay. Kaya nagsimpo siya ang mga tao. Halimbawa, nag-umpisa ang mga tao sa panahon na parang dinosaurs era. Yung mga tao hindi nila alam yung technology. Hanggang sa dumating ang panahon ng Industrial Revolution by the year 1800s at nagbago ang mundo. Hindi na ang mga tao kagaya sa mas una yung una pang panahon na dinosaurs era. Na ang mga tao ay talagang primitive. May evolution ang buhay. Kaya ang mga tao ay nag-improve pagdating sa panahon by the 1800s, naging Industrial Revolution. So, ang mga tao ay nag-iba ang environment. Nag-iba rin ang mga characters ng mga tao. Improve na, develop na yung mga tao. Lalong-lalo na pagdating yung electricity revolution. Nagbago ang ating panahon. Dynamos, electricities, television, radio. So, ibig sabihin, technology. Nagbago ang panahon. Hanggang sa darating ang panahon, naging computer age ang mga tao. So, mayroon na tayong computer. Ngayon, ako nagsasabi dito, and then talking to you, passing this message, and then through the screen, marinig tayo. At makakita ako sa inyo, makikita rin kayo sa akin. So, ito ang pagbabago sa panahon. At darating ang mas bago pang panahon na tinatawag natin New World. Ano ang ibig sabihin ng New World? Ang ibig sabihin ng New World ay talagang napaka-advance. Ngayon is computer revolution. Then after that, AI revolution. Nanotechnology, AI, artificial intelligence, biotechnology. Na ibig sabihin, super advanced. Yan ay sa material side. Ngunit ang foundation ng material side, i-classify natin external at saka internal. Just like your physical body. Your physical body, mayroon kang external. Your physical body, composed of the trillions and trillions of cells. Your physical body. And your physical body is mayroon siyang pundasyon. Ang pundasyon yan yung spiritual, internal. That is the dukan of your physical. So, ang internal is the spirit itself. This is actually the foundation. So, hanggang sa panahon ngayon, darating ang pinaka-advance na tinatawag natin New World. Sa material side, maging AI realm, mundo ng artificial intelligence, panahon ng super advanced technology. And contrast with that is panahon ng super advanced technology. So is actually, in contrast with that, is yung panahon ng super advanced spirituality. Ang ibig sabihin yung super advanced spirituality, that means to say, supreme super light angels. Kaya binigyan tayo ngayon ng aralin na tinatawag na angels contacts and connection. At nag-umpisa dito sa ating bansa. Kaya may yung mga sinasabi ng mga tao na itong mga aralin na pinag-aralan natin ngayon, itong mga aralin na broadcast natin ngayon para sa lahat ng mga tao dito sa ating bansa na kopya sa ibang bansa, ang sabi nila nga, ito ay kopya sa ibang bansa, huwag kayong maniwala niyan. Nang yung totoo, itong aralin ngayon na dapat natin talagang matutunan para maging magtuturo tayo ng buhay. Makinig lang tayo sa utos ng banal na Espiritu. Dito ay talagang itong araling ito, dito magsimula sa bansang ito. The next center of spirituality of the entire planet is this nation that will turn into an empire. Anong ibig sabihin? Napakalakas na bayan ng Diyos. Diyos sa langit. Ng itong bansang ito ay gagawin niyang
kanyang kaharian. Kaya ipinatawag kayong lahat ngayon para sa napakalaking gawain. Ang gawain ay yung angels contacts and connection. From the word angels contacts and connection, mag-practice kayo ng angels contacts and connection. Mag-practice kayo ng art of life para magkaroon ng connection sa mga anghel ng Diyos na kanyang ipinadala ngayon upang tulungan itong planeta natin na makaakyat sa higher na dimension. At ang ultimate mission, pagtulong sa mga tao. Yung mga tao na mayroon silang liwanag at hindi mawawasak ang kanilang mga kaluluwa sa paraan na tinatawag na art of distraction from the opposite formation. Kaya yung mission ngayon ay hindi lang pagdarasal, hindi lang spiritual counseling, hindi lang pagpatayo sa ating mga samahan. Ang pinaka-mission ngayon sa lahat ng mga spiritual na mga tao ay maging dugukan kayo. Una, maging dugukan kayo. If you are a star seed, habang panahon hindi ikaw maging star seed lang. You should be born into a foundation star. Na ang ibig sabihin, lumaki ka sa liwanag mo, sa liwanag ng napakalaking bituin upang maging malaking ilaw para sa pagpatupad o para matupad mo ang iyong mission dito sa physical na mundo. Kaya maging dugukan ka. Na ibig sabihin maging foundation star ka. Nang higit na kailangan ngayon sa panahon na darating, papasok ang bagong panahon na tinatawag New World. Na yung kalamang kaunti ay hindi na sapat at hindi na talaga angkop. Kaya sabi ko, yung mga tago na mga karunungan, napakaraming mga tago na karunungan. Tago ng mga aklat. Nakasulat diyan ang tago ng mga pangalan ng Diyos, tago ng mga pangalan ng mga banal, mga divine words. At yung mga lumang testamento, kailangan sila na ma-upgrade sa bago na testamento. Ang bago na testamento ngayon, angels, contacts, and connection. Kaya ibinigay ng Advanced Spiritual World ang preamble, ang umpisa or the beginning of the lessons ng Advanced Spiritual World. Yung Alpha and Omega na lessons ay ibinigay na. Yung mga tago at hindi tago ng mga aralin. At yung continuation yan, itong panahon na ngayon ng Advanced Spiritual Study. Advanced Spiritual Connection. Na ibig sabihin, from the College of Mystery, where you can find yourself na, pwede para tayong magkaroon ng PhD degree sa ating College of Mystery. Pagkatapos ng College of Mystery, ano ang susunod? Ang susunod niyan ay wala ng sukat, wala ng PhD. Yun ay ang tawag niyan Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. Maging foundation star ka. Pagkatapos maging foundation star, ang isang tao, ano ang susunod? Maging Olympic star. Maging foundation star para maging Olympic star para sa malaking mga gawain. Maging foundation star para maging handa na ipatawag ka ng Advanced Spiritual World, ng Supreme Master mo sa langit o ng Divine Master mo sa langit para sa mas malaking gawain. At ano ang malaking gawain? Para sa kanyang educational formation para sa kanyang mga tao dito sa planeta. At pag hindi tayo nakapasa ng Lightship Initiation, so hindi tayo mabigyan rin ng formation. Pag makapasa tayo ng Angels Contacts and Connection, ay talagang mabigyan tayo ng pagkakataon na maging kasali sa mas malaki na mga gawain na angkop niyan ang mga kautusan ng Supreme Master sa langit para sa kanyang mga katauhan dito, para sa kanyang mga tao dito sa balat dito sa lupa, sa mundo. So higit na kailangan ngayon na tayo ay makinig sa mga utos ng banal na espiritu sa ating kalooban. Ito ngayon ang panahon na kailangan tayong
gumising sa katotohanan ng spiritual foundation. Sa katotohanan ng spiritual foundation, lahat ng mga bagay ay magbabago. Lahat ng mga bagay ay magbabago. Ano lang ang hindi magbabago ng mga bagay? Yung tinatawag natin na absolute. Yung katotohanan na nahahanay sa advanced spiritual world. Sa lahat ng mga bagay na hindi eternal ang kanyang foundation ay magbabago. Maging ang ating mga kaisipan ay magbabago rin. Sa panahon na magising mo na yung spiritual mong kamalayan, yan na rin ang panahon na magbabago na rin ang pananaw mo sa mundo. Ngayon, idepensa man natin itong mga katotohanan natin na nalalaman. Sa panahon na mabuksan ang ating spiritual na kamalayan, makikita rin natin na talagang napakalaki ang mundo. Ngunit, itong planeta, itong kosmos ay napakaliit lamang kung ating tingnan na hindi natin ito maunawaan. Maunawaan natin ang mga misteryo ng Diyos. Kaya, College of Mystery, nang kailangan natin matutunan yung mga misteryo ng Diyos. At paano natin matutunan ang mga misteryo ng Diyos? Matutunan ba natin ang mga misteryo ng Diyos sa ating mga pagbabasa ng mga bersikulo ng ating mga aklat? Ang sagot niyan ay hindi. Hindi ibig sabihin na tayo ay memoryado natin ang mga bersikulo ng ating mga prinsipyo. Hindi nangangahulugan na alam na natin ang mga aralin na yan. Dadaan tayo sa actual practical lesson. Kaya tingnan natin sa gawa. Itong kaisahan din ng mga spiritual na mga tao sa ating bansa ay magagawa ito sa panahon na activated na ang portal ng pagkakaisa. Kaya ano ang mga gawain ngayon para sa lahat? Para ating maintindihan. So, ang gawain na kailangan natin ngayon, matututo tayo sa Angels Contact and Connection. Pangalawa, makapasa tayo sa Lightship Initiation. Pangatlo, maghintay tayo sa announcement ng 72 Spiritual Division na ipinatawag na tayo para sa malaking gawain. So, ano ang announcement? At sino ang magpatawag? At ano ang ating mga signs na matutunan natin at talagang hindi tayo magkamali? Na yan na talaga yung 72 Spiritual Division. Yan na talaga yung ating mga master or supreme master, grand master, divine master, guru, or anumang tawag natin sa ating supreme master sa langit. Ano ang mga sign? Baka magkamali tayo. Hindi tayo magkamali at hindi kayo magkamali. Makinig lang kayo. Yung mga sign ay hindi magagawa ng mga tao. Hindi yan illustration ng power. Hindi yan magagawa ng mga taong walang authority. Magagawa niyan ng mga tao na binigyan ng authority ng Supreme Master sa langit. Kaya, hindi kayo maligaw. Ngunit, pag pumunta tayo, wala tayong Lightship Initiation, ganun din, wala rin tayong magagawa. Kayong pagpatawag ng Supreme Master para sa lahat ng mga tao, kayo ay gagawin ang magtuturo ng buhay. Maski ano yung mga panininigigan ninyo sa inyong mga buhay, ano yung mga grupo ninyo, mga spiritual na grupo, scientific na grupo, or anong mga grupo na nahahanay sa pagtulong ng mga tao. Ang mission ninyo lang ay palakihin ang inyong grupo. Pag malaki na ang inyong grupo, mas lalo pang palakihin ang inyong grupo para mas maraming mga tao at malawak ang planeta natin at masaturate pa natin yung ibang mga tao. Matulungan natin magkaroon sila ng mga spiritual value reformation. Kaya wala na tayong baguhin pa sa ating mga grupo. Kailangan lang natin na makapasa tayo ng Lightship Initiation. And who will handle the Lightship Initiation? So, saan ba tayo
kuha ng Lordship Initiation. Makakuha kayo ng Lordship Initiation sa dugukan. Kasi yung ordained for that authority is yung dugukan initiator. Hindi yan magagawa ng kahit sino-sinong mga tao. Ang unang dahilan yan ay walang angels contact sa ibang mga bansa. Walang angels contact sa ibang mga bansa. At yung art of life talaga is formula yan. Hindi yan magawang ma-revise kung hindi mo talaga alam. Maski alam mo yan, hindi mo nga yan ma-revise. Nang iyan ay naka-pattern ng the Cosmic Star Mapping sa Advanced Spiritual Division. So, ang kailangan lang na makinig tayo at mayroong formula, receive, align, and adapt, para hindi tayo mahuli sa kamahon. Receive, align, and adapt. Kaya sinasabi ko doon, receive, align, and adapt, the bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Supreme Super Light, Angels. At yung mga malaking gawain ngayon ay nag-umpisa na. Nang ibig sabihin, pag may kuling ka na ngayon, huwag mong i-ignore. Huwag kang ma-block sa iyong mga material na mga pangangailangan. Kailangan kang makinig upang ikaw ay magtagumpay at makaakyat doon sa tirahan ng Diyos, doon sa tirahan ng Supreme Master. Kaya, pag sabi ko ng Angels Contact and Connection, may mga anghel sa langit na magpakita in the forms of mysterious lights, talagang makikita ninyo yan sa mga kalangitan by the naked eyes. Hindi yan paniniwala lang. Gagawin mo lang at yun ay makikita mo sila sa mga kalangitan. Ngunit pag wala kang practice ng Angels Contact and Connection, kasi na-master mo yung mga bersikulo ng mga prinsipyo na pinag-aralan mo sa iyong aklat, ay hindi rin yan uubra. Nang dahil ay yung Angels Contacts and Connection ay 72 lessons plus 1 o 72 lessons plus 29 and the total of 101 lessons. At walang revision. Hindi talaga makayang i-revise. Wala pang release sa unang panahon. Ang release na yan ay ngayon. Kaya pag itanong natin ano or kailan ang tamang panahon, ngayon na ang tamang panahon. At ngayon na rin ang tamang panahon na kailangan natin na kumilos na tayo. So, pag saka na tayo kumilos, hindi madali ang pagpasa ng Lightship Initiation. Hindi yan magic. Hindi yan friendship. Kaibigan ko yung leader ng Dugukan. Kaibigan ko yung founder ng Dugukan. Kaibigan ko yung mga haligi, lubas sa Dugukan. Madali lang pagpasa sa Lightship Initiation. Hindi madali ang pagpasa sa Lightship Initiation. Yan, Lightship Initiation ay tiningnan yung puso't kaluluwa mo. At sino mang yung magbigay ng authority na makapasa ka ng Lightship Initiation? Yung Master itself sa langit. Lalabas ang Angels of the Supreme Super Light. Hindi lalabas yung advanced technology. Then if you look at people in the world talking about unidentified flying objects, mysterious lights manifesting the skies, napakaraming mga sightings, iba't ibang mga lugar sa ating planeta, at nagkagulo ang mga tao, masaya ang mga tao, may ebidensya pa na may crash landing ng mga aliens, mga evidences na nakukuha sila. Hindi yan Supreme Super Light Angels. Yan ay nahahanay sa advanced technology. Kaya isa sa mga signs ng mga advanced technology, magka-crash landing sila. Nang yan ay hindi belong sa immortal. Yan ay hindi belong sa absolute. Nahahanay yan sa advanced technology. Kaya may katapusan. May machine failure. But yung sabihin natin, Supreme Super Light Angels, hindi yan material na bagay. Kaya walang crash landing yan. Kaya sa book 1 ng Dugukan, inilagay ko doon, ano ang kaibahan ng mysterious lights manifesting the skies in the bracket or in the scope of advanced technology and or advanced spirituality. The differences between the two. Marami. Ang isa niyan is yung mga advanced technologies na nahanay sa material na mga bagay, magka-crash landing sila. Ngunit, itong mga mysterious lights manifesting the skies na hanay sa Supreme Super Light Angels, hindi yan
magka-machine failure. Nang dahilan yan ay hindi yan machine, hindi yan material na bagay, walang crash landing yan. Ang mga ancient writers of the Bible, ancient writers, i-describe nila, ipinaliwanag nila sa kanilang mga pagsusulat ang paglarawan nila sa mga pagkakataon na nagmanifest ang Diyos sa mga tao, nakita ng mga tao sa pamagitan ng haligi na panganod or haligi nga pangkalayo or haligi nga panganod. Ibig sabihin, haligi nga panganod o haligi nga apoy, pillars of cloud, pillars of fire. That's because, or clouds of fire. That's because that was the way how they were describing mga manifestations ng Diyos sa langit. Ipinaliwanag nila. Lahat ng mga liwanag na makikita nila, mysterious na liwanag, ay kanilang ipiniliwanag rin na clouds of fire or pillars of cloud. Ngayon, nang tayo ay nasa bagong panahon, so supreme supralight angels, at hindi yan material na mga bagay na maging magka-crash landing. Kaya kailangan ang angels connection. So yan lang ang pinaka-importanting mensahe na talagang kailangan nating maintindihan upang hindi tayo mahuli sa panahon. At nang yung sa panahon ng spiritual division, na magpatawag sila sa mga tao, sa mga grupo, sa mga leader ng iba't ibang mga grupong spiritual, malalaman ninyo rin yan, yung sign yan, nang yon ay makasulat sa aklat ng dugukan. Lahat ng mga mangyayari sa bansang ito ay makasulat sa aklat ng dugukan na angkop sa divine formation of God, of this planet and of the entire planet. Kaya if you are one of those teachers of the art of life, kahit saan grupo, anong grupo ka nahahanay, at makapasa ka ng life initiation, then you would be part of the book of Dugukan. Ngayon, I am writing the 14th volume of Dugukan. Ang title is Recovery of the Treasures of Life. Kaya, mababasa rin ninyo rin yan, yung aklat na yan, kung ano ang ibig sabihin ng Recovery of the Treasures of Life. And then the 16th volume, Recovery of the Good Root Races. The 17th volume, the 18th volume, ang 18th volume would be yung ipinaliwanag ni Daniel sa kanyang aklat na Daniel 2 verse 44. Basahin ninyo lang yan. Parang ganyan. Because this is actually the program of the 72 spiritual world to be implemented in this planet, Beliran Sham 101 planet. So ito ang ngalan ng planeta natin sa spiritual na record o sa aklat ng buhay. Kaya sa planeta, mayroong tinatawag na Golden Island at mayroon din Golden City. Iba ang Golden Island, iba ang Golden City. Ang Golden Island ay nawawala. Itinago sa aklat ng Pawaw. Kaya maski mga alien maghanap sa Golden Island, hindi nila yan makikita. Hindi yan ma-intercept ng advanced technology. Nang dahil ay itinago yan ng aklat na tawag ay Pawaw. Yung aklat na Pawaw ay talagang, that is actually beyond college of mystery. Hindi yan maintindihan ninyo pag hindi kayo darating sa tamang panahon. Kailangan lang ngayon. Ine-discover lang muna ngayon at pakinggan kung ano ang tawag ng banal na espiritu sa iyong spiritual na mga aralin dito sa planeta, upang ikaw ay hindi mabigo sa iyong mga hinahangad na makakyat doon sa langit, doon tumira ang Diyos. Or in English pa, you can ascend life into higher dimension. That is the meaning. At kailangan ka ngayong makinig upang hindi ka talaga mabigo. At huwag ka nang magtanong. Sinasabi ko na itong katotohanan. Lahat ito na lang ang ating pag-isip-isipan. Okay, Pasko maron. So, sa may ato ang
mag-celebrate tas tong Pasko ani karon. Naman diri pandesal. Ako'y Francis. Kaya palaman. So this is the best Christmas celebration. Do we have, ha? Kasi ngayon ay bagong panahon. So sa bagong panahon ay ingatan natin ang ating mga katawan at mga kaluluwa na ngayon ay napakalakas ang puwersa ng tinatawag nating opposite formation. Pag mayroong art of life, mayroong art of destruction. Ang art of life, following the commandments of good health. Ang art of destruction is actually following the commandments of destruction. Kaya destructive vices, maging negative emotion, illusion, lahat ng mga negative na talagang magdulot ng mga blockages sa ating spiritual enlightenment. Yan ang ibig sabihin ng art of destruction. Kaya, sabi ko sa mga kapatiran natin sa spiritual, ano bang aralin na pwede nating maituro sa mga tao sa buong mundo? Pag magturo tayo ng religion ngayon, maturuan ba natin ng religion ang ibang mga bansa na may sarili-sarili ng mga religion ang mga tao, iba't ibang mga nationalities sa buong bansa? Ang ibig sabihin yan, hindi na natin yan sila maturuan ng walang pagkakamali itong religion. Itong religion ay talagang mahalaga sa bawat tao kasi ito ay part ng buhay ng tao, ng bawat tao sa iba't ibang mga rasa sa buong mundo. Kaya napakahalaga sa kanilang pagkatao. Kaya hindi na natin baguhin yan, ang katotohanan yan. That is naturalness of the people in the world na mayroon nga mga paniniwala. Maski yung tao magsasabi na wala siyang paniniwala, yan ay paniniwala rin sa kanya. Nangyari sa kanya, naniniwala yung tao na wala ako talagang paniniwala. And there must be evidence na mawala kang paniniwala. And then that's because that is your belief. So even saying that we don't have that belief, that's because that is also our belief. And we want to go beyond belief. Ito lang, pag we want to go beyond belief, kailangan natin ang aralin. Kailangan natin yung procedure, ang procedure ng Angels Contact and Connection. Ang ibig sabihin ng procedure ng Angels Contact and Connection ay you are going to activate your 7 psychic centers. Ay sabihin mo man yung open yung third eye, pero wala kang cultivation. Yan ay disadvantage in your part. Kailangang isara mo na yung opening yung brow center mo kasi magdudulot ng weakness yan sa iyong katawan. Maging attractive ka sa mga negative na energies. And then considering na ngayon napakaraming mga negative energies ngayon sa ating environment. At yet open yung third eye level mo at saka yung ibang mga energy centers ng katawan ay hindi bukas, yan ay opening ng vulnerability. Kahinaan yan. Kaya pag open yung third eye mo, kailangan kang mag-cultivate. Gagawin mo yung aralin, inner cultivation, para maging balanse sa lahat ng mga psychic channels sa katawan. So, kailangan ang exercise niyan. Maging mag-aral ka man ng mga divine words, divine names of the sacred, kailangan talaga yung inner cultivation para may balanse sa katawan na 7 dimensions of the soul. Hindi mag-suffer ng energy imbalance. Anyway, yan lang muna yung ating mga importanteng mga talakayin ngayon. And then, as I said, ngayon panahon to study, practice Angels Contact and Connection. That is the continuation sa lahat ng mga araling spiritual na talagang ang release ay nag-umpisa dito sa ating bansa. At ang destiny sa lahat ng mga makikinig sa sabi ng banal na espiritu at sa maniwala ng divine guidance na ito na bigay ng Supreme Master sa langit, ako lang nagsasabi ngayon para sa inyo ay yung destination ninyo dito ay maging teachers of the art of life kayo after you can pass the Lightship initiation, and that will entitle you for the bigger task na kailangan natin gagawin kasi ipatawag yung lahat ng mga teachers of the art of life. Maski ano-anong mga grupo ninyo para mapalaki ang inyong mga katuruan, mapalaki ang inyong mga makikita sa misteryo ngayon na nauna nang ipinalabas ng mga 1 to 3 masters na tinatawag na 72 spiritual division teachers.
At nagbago na sila ngayon ng format. At hindi ninyo maintindihan yung bagong format nila pag hindi ninyo pag-aralan itong sinasabi ko ngayon na Angels Contact and Connection. And much more na pag i-challenge ninyo itong aking sinasabi, hindi ninyo ma-challenge ang katotohanan. When you do Angels Contact and Connection, makikita ninyo yung mga angels sa langit in the forms of mysterious lights. Ay ito ay dalawa. Advanced technologies, hindi yan ang ating tinatalakay ngayon. Hindi yan ang ating ibig sabihin. Itong mysterious lights sa manifesting the skies, ito yung mga mysterious lights in the bracket of the beyond words to explain. But for the sake of our understanding, inilarawan lang natin na Supreme Superlight Angels. Okay, sa pagbalaan sa kinabuhi, sa kinayanan. Bin. Or kalayong panganod. Kailangan ninyo ang Angels Contact and Connection. Sa Angels Contact and Connection, ang sabi ko, itong Angels Contact and Connection, because the next center of spirituality is the Pearl of the Orient Seas. And where is the Pearl of the Orient Seas? Itong bansang ito. Kaya dito ang release ng Angels Contact and Connection. Sa karami-raming mga bansa sa planeta natin, walang Angels Contact and Connection. Kaya yung sabi ng mga tao na itong aralin ng dugukan ay copy or kopya sa ibang bansa, ang ibang bansa ay walang Angels Contact and Connection. Kaya sabihin man natin na maraming mga tao na alam Angels Contact and Connection, ang katotohanan niyan, ako yung nagsasabi kasi ako yung nagsulat sa libro. At lahat ng mga lesson na ito ay nandito sa akin.
aking utak. At wala pang ginawang libro niyan. Kasi yung libro niyan ay talaga, or aklat niyan ay angkop sa aralin ng advanced spiritual world. Kaya wala pang release sa ibang bansa. Dito magsimula. Kaya yung sabi ko sa inyo, kayo ay maging mga magtuturo ng buhay. Marunong lang kayong tumanggap sa katotohanan at ikaw ay magtagumpay. Ikaw ay magtagumpay. Malapit nang magbukas ang mga sekreto ng mga bansang malapit nang magbukas ang mga sekreto ng bansang ito. At hinihintay na lang kayo upang maging dugukan kayo at palakihin ang inyong mga grupo. Lumaki ba? Lumaki kayo sa liwanag. Hindi na kailangan na iwanan ninyo ang inyong grupo. Kailangan yung utos ngayon ng Supreme Master, palakihin ninyo ang inyong grupo. At paano niyo mapalaki ang inyong grupo? Maging magtuturo kayo ng buhay sa buong planeta, hindi sa buong bansa. Ang buong bansa ay maliit lang itong bansa natin. Ang ibig sabihin sa buong bansa, maturuan ba ninyo ng religion ng iba't ibang mga bansa pag religion ang ituro ninyo sa inyong buhay? At religion ang ituro ninyo sa kanila? Hindi na. Kasi yung religion ay talagang maganda na ang religion at angkop na sa mga tao na nakatira at naniniwala doon. Wala nang kailangang baguhin. Ang baguhin na lang natin itong liwanag ng ating bawat kaluluwa. Na kailangan tayo na lumaki ang ating liwanag at maintindihan natin ang misteryo nitong ating mundo. Ang planeta natin ay kailangan ma-save, maligtas. Kaya ang programa ng napakalaking mga gawain ngayon sa mga citizens nitong planeta natin ngayon, sa mga tumira dito sa planeta natin, ay ang pagligtas nitong ating planeta. Hindi ito masisira ang ating planeta. Kaya dalawang model ang tiningnan nila ngayon. Ang model ng opposite formation or model ng art of life. Kaya two supreme powers will play the role of the truth of this planet and of the entire universe and of the entire cosmos. Kasi ito rin ang pattern ng ibang mga mundo at the 7 dimensions of the soul. Kaya ang sabi ko, ang mga araling ito ay maintindihan ninyo pag nakasunod kayo sa mga aralin ng 72 Spiritual Division na nandun ibibigay ang mga sekretong ito. Kaya hanapin niyo yung mga tunay na magtuturo ninyo sa Spiritual Division. At magkita-kita mula na tayo dito sa ating samahan na tinatawag natin dugukan para maintindihan natin ang itong mga araling napaka-importante para sa lahat. Para sa lahat, hindi lang para sa inyo, para sa buong mundo. Okay, so pagbalaan sa kinabuhi at sa kinaiyahan. Bim.